Magandang buhay mga bata! Kamusta ka na? Handa ka na ba sa bagong aralin? Magaling! Oras na ng pagbasa. Letrang M. Tunog Letrang A. Tunog A. Letrang S. Tunog S. Letrang F. Tunog F. Letrang T. Tunog T. Letrang N. Tunog N. Letrang E. Tunog E. Letrang B. Tunog B. Letrang I. Tunog I. Letrang C. Tunog K. Letrang P. Tunog P. Letrang G. Tunog G. Letrang U. Tunog U. Letrang N. Tunog N. Letrang NG. Tunog Ng. Letrang R. Tunog R. Letrang D. Tunog D. Letrang O. Tunog O. Letrang L. Tunog L. Letrang J. Tunog J. Letrang H. Tunog H. Letrang K. Tunog K. Letrang Y. Tunog Y. Letrang V. Tunog V. Letrang Q. Tunog K. O di kaya'y Q. Letrang W. Tunog W. Magaling! Oras na ng balik-aral. Anong letra nga ulit ang inaral natin kahapon? Tama! Letrang W. Tunog W. 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 Paano nga ulit isinusulat ang malaking W? Pababang pahilis, pataas na pahilis, pababang pahilis, at pataas na pahilis. Sa maliit na W naman,
pababang pahilis, pataas na pahilis, pababang pahilis, at pataas na pahilis. Tukuyin natin ang mga larawan. Kung ito ay nagsisimula sa letrang W, ipakita ang thumbs up. At kung hindi naman ito nagsisimula sa letrang W, thumbs down. Handa ka na ba? Watawat. Watawat. Thumbs up o thumbs down? Tama. Thumbs up. Van. Van. Thumbs up o thumbs down? Tama. Thumbs down. Wasak. Wasak. Thumbs up o thumbs down? Tama. Thumbs up. Water lily. Water lily. Thumbs up o thumbs down? Tama. Thumbs up. Quail egg. Quail egg. Thumbs up o thumbs down? Tama. Thumbs down. Walo. Walo. Thumbs up o thumbs down? Tama. Thumbs up. Isulat natin ang malaking W mula sa asul hanggang sa asul. Pababang pahilis, pataas na pahilis, pababang pahilis, at pataas na pahilis. Ikaw naman. Magaling! Maliit na W naman, mula pula hanggang asul. Pababang pahilis, pataas na pahilis, pababang pahilis, at pataas na pahilis. Ikaw naman. Mahusay! Oras na ng mensahe. Balikan natin ang ating aralin kahapon. Ipapakita ang check kung ito ay pwede nating hawakan at paglaruan dahil hindi ito pinagsisimulan ng sunog. At X naman kung hindi dapat nating hawakan o paglaruan dahil ito ay maaaring pagsimulan ng sunog. Handa ka na ba? Lampara. Check.
o X? Tama, X. Saksakan. Check o X? Magaling, X. Blocks. Check o X? Mahusay, check. Posporo. Check o X? Tama, X. Kandila. Check o X? Magaling, X. Stuffed toy. Check o X? Tama, check. Oras na ng kwentuhan. Sabayan natin ang sayaw at awit. Maupo at maghanda, oras na ng kwentuhan. Ang tenga at ang mata ay ating buksan. Oras na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan. Oras na ng kwentuhan, handa na akong makinig. Oras na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan. Oras na ng kwentuhan, handa na akong makinig. Maupo at maghanda, oras na ng kwentuhan. Ang tenga at ang mata ay ating buksan. Oras na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan. Oras na ng kwentuhan, handa na akong makinig. Oras na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan. Oras na ng kwentuhan, handa na akong makinig. Maupo ng maayos at makinig sa ating kwento. Si Ching ang batang makutingting. Ito ay kwentong isinulat at ginuhit ni Eileen P. Resido mula sa City Schools Division of Cabuyao. Siya si Ching, ang batang mahilig kumutingting. Masigla at bibo, ngunit mahilig siyang makialam ng mga bagay na delikado, tulad ng gunting, kutsilyo, posporo at mga kagamitang di kuryente. Sa kanilang tahanan, madalas ang paalaala ng kanyang ina na si Nanay Bing sa mga bagay na kanyang nahahawakan o ginagawa. Ching, huwag kang hahawak ng mga matutulis na bagay. Ching, huwag mong paglalaruan ng mga saksakan ng ating mga gamit. Ang bilin ng kanyang ina. Ching, huwag kang makikipag-usap sa hindi mo kakilala. Ching, huwag kang lalayo sa akin kapag nasa labas tayo. Paulit-ulit na paalaala ng ina ni Ching. Ngunit may sadyang kakulitan ang batang si Ching. Isang umaga, habang abala ang kanyang ina sa kusina, ay mabilis na dinampot ni Ching ang kutsilyo na nasa mesa dahil nais niyang hiwain ang mansanas na hawak-hawak niya. Nakita ito ng ina. Ching, hindi mo maaaring hawakan iyan. Baka masugatan ka, ang sabi ni Nanay Bing. Gusto ko lang pong hiwain ang mansanas na ito, Nanay. Tugon ni Ching. Sa mga batang katulad mo ay delikado ang paghawak ng ganitong bagay, anak. Muling sabi ni Nanay Bing. Alam ko na po kung paano ito gamitin, Nanay. Paliwanag ni Ching. Ngunit hindi ito pinahintulutan ni Nanay Bing. Sa sala ay nakita ni Nanay Bing na hawak ni Ching ang gunting at ginugupit nito ang kanyang bestida. Ching, hindi mo maaaring hawakan yan. Baka magupit ang iyong kamay. Ang takot na sabi ni Nanay Bing. Alam ko na pong gamitin ito, Nanay. Muling sabi ni Ching.
Ngunit delikado para sa mga batang tulad mo na humawak ng mga ganitong bagay, Ching. Paliwanag ni Nanay Bing. Pagkatapos kumain ng almusal, ay nagbilin si Nanay Bing kay Ching. Ching, maglalaba lang ako saglit sa likod. Huwag kang lalabas ng bahay at huwag ka ring makikialam ng mga bagay na matutulis dahil baka masugatan ka. Ngunit dahil naiinip si Ching, naisip niyang gayahin ang kanyang ina sa pagluluto. Sa kusina ay kinuha niya ang posporo at ginaya niya ang ginagawa ng kanyang ina. Nang biglang, "Aray! Wah, nanay!" Umiiyak na tawag ni Ching sa kanyang ina. Agad na napasugod sa kusina si Nanay Bing. "Ching, anong nangyari sa'yo?" Takot na tanong ni Nanay Bing sa kanyang anak na umiiyak habang hawak nito ang kamay na mukhang napaso. Napaso po ako, nanay." Umiiyak na tugon ni Ching. Agad na tiningnan ni Nanay Bing ang paso sa kamay ni Ching habang pinatatahan ito. "Huwag ka nang umiyak at gagamutin na natin iyan." Pagpapatahan ni Nanay Bing. Nang tuluyan ng tumahan si Ching, isang payo ang sinabi ng ina nito sa kanya. "Ching, lagi akong nagpapaalala sa'yo. Marami pang bagay na delikado pang gawin ng isang batang tulad mo. Kaya, lagi ka sanang makinig sa akin, anak," sabi ni Nanay Bing. "Sorry po, nanay. Makikinig na po ako sa inyo." Naluluhang tugon ni Ching sa kanyang ina. Sa pagkakataong ito, ay niyakap ni Nanay Bing ang anak upang maiparamdam ang pag-unawa nito. Nagustuhan mo ba ang kwento? Kung ganon, sagutin natin ang mga tanong. Sino ang batang mahilig kumutingting at makialam ng mga bagay? Tama! Si Ching. Si Ching ay mahilig makialam at kumutingting. Ano ang madalas na ginagawa ni nanay kay Ching? Tama! Madalas na nagbibilin si nanay kay Ching. Ano ang dinampot ni Ching sa mesa? Tama! Dinampot ni Ching ang kutsilyo sa mesa. Ano naman ang hawak ni Ching na panggupit sa kanyang bestida? Tama! Ginamit niya ang kanyang gunting na panggupit sa kanyang bestida. Ano naman ang kinuha ni Ching sa kusina? Tama! Kinuha ni Ching ang posporo sa kusina. Ano ang nangyari kay Ching? Tama! Napaso si Ching. Kagaya ni Ching, kapag hindi tayo sumunod sa bilin o utos ng ating magulang, tayo ay maaring mapahamak. Dahil ang mga bagay na ito ay maaaring makasakit o makasugat sa ating katawan. Ito ay dapat nating iwasan para hindi tayo masaktan o masugatan. O di kaya na may maputol ang bahagi ng ating katawan. Gaya ng ating mensahe, ang paghawak ng matatalim at matutulis na bagay
ay hindi ligtas para sa mga batang katulad mo. Ang patnubay ng nakatatanda ay kailangan sa anumang gawain. Huwag na huwag tayong hahawak ng mga bagay na ito, kagaya ng gunting, kutsilyo, karayom, pardible, blade, tinidor, cutter, pako, thumbtacks, pushpin, screwdriver, itak, lagari, o palakol. Dahil ito ay mga matatalim at matutulis, kaya hindi dapat nating itong paglalaruan o hahawakan. Para tayo ay maging ligtas, lagi tayong makinig at sumunod sa bilin ng ating mga magulang.